Sige po, basahin lang po natin ito. Matthew 2 verse 1 and 2. Pakibati muna ulit ng Merry Christmas ang katabi. No? Matthew 2 verse 1 and 2. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Pakisabi ng malakas, pantas. Sa English, wise men. At ito po yung napagkakamalan na 3 kings. Hindi po sila kings, sila po ay mga pantas. At hindi po sila tatlo. Ano po? So sila po ay nagpunta raw po sa Jerusalem. Bakit? Verse 2, nagtanong-tanong sila. At ito ang kanilang katanungan, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Tingnan po ninyo kagaya po ng verse na binasa natin last Sunday tungkol sa Kapaskuhan, na nung sabihin ng angel kay Mary, mabubuntis ka at ang iyong ipapanganak ay magiging hari at ang kanyang hari ay pangwalang hanggan. Tapos ito naman po, yung mga pantas dumating sa Jerusalem, hinahanap ang sanggol na si Jesus. At ano ang kanilang ipinagtanong-tanong? Nasaan ang hari ng mga Hudyo? Where is the king of the Jews? Kaya nga po pinag-uusapan po natin ngayon, King Jesus. Pakisabi po ng malakas, King Jesus. Yes, si Lord po, Savior. Si Lord po ay ating kaibigan. Ang Panginoon po ay pwede nyo pong gamitan ng sari-saring mga magagandang mga pangalan at mga katangian. Pero tatandaan po nating mabuti, siya po ay ating hari. At kung siya po ay hari, hindi po siya binabasta-basta. Tama po ba? Hello, tama po? Meron po akong napanood at malamang napanood po ng iba po ito sa inyo, pero gusto ko lang pong tignan po natin. Kasi po sabi nga po nung isang sikat na host na si Steve Harvey, na of course alam naman po natin pag sa mga Miss Universe, malaking mga event, siya po yung nag-host. Pero sabi niya, kung ako mag-i-introduce kay Jesus, ganito ang gagawin ko. Panoorin lang po natin sandali. If you will just imagine with me, if I had the pleasure of bringing out Christ. This is just how I would do it. It ain't got to be the way you do it. You might not think it's just right, but this is how I would do it. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce a man who needs no introduction. His credits are too long to list. He has done the impossible time after time. He hails out of a manger in Bethlehem, Jerusalem, by way of heaven. His mother is still headlining in the Catholic Church today. His daddy is the author of a book that has been on the bestseller list since the beginning of time. He holds the record for the world's greatest fish fry. He fed 5,000 hungry souls with 2 fish, 5 loaves of bread. He can walk on water, turn water into wine, no special effects, no camera tricks. He has a headshot on every church fan across the country. Even before the kings of comedy, he was hailed the king of all kings, ruler of the universe, Alpha and Omega, beginning and the end, the bright and the morning star. Some say he's the Rose of Sharon, and some say he's the Prince of Peace. Get up on your feet, put your hands together, and show your love for the second coming of the one and only. Isa nga pong malakas na palakpak dyan naman sa ating Panginoong Hesukristo.
Sabi po ng Biblia, sapagkat ipapanganak ang isang lalaki, siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, pang walang hanggang Diyos, makapangyarihan, at siya ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nga po, mahalaga na pinag-uusapan po natin at tinitingnan natin ang Panginoong Hesus na hindi kung sino lang, kasi po naging familiar na tayo siyempre sa Kanya at kilala na po natin siya at meron na po tayong mga sari-sariling mga attitude at pagtingin po sa Kanya, pero lagi nating tatandaan siya po ay ang ating mahal na hari. Tingnan niyo po ang Revelation 11 verse 15. Revelation 11 verse 15, sabi po dito, sabayan niyo ako magbasa, then the seventh angel blew his trumpet. Ganito po muna, ang revelation po ay nagsasaysay ng mga mangyayari sa hinaharap. So makikita nyo po dyan, di ba po, kung nagbasa na po kayo, mayroon po tinatawag na 7 seals, 7 tatak. Mayroon din pong 7 trumpets. At sabi rito, sa ikapitong trumpeta, ano raw po, mayroong isang malakas na tinig at nagsabi, ano ang sabi ng tinig na yon? Come on, pakibasa ng malakas. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ. And He shall reign forever and ever. Noong pong nakaraan ay pinag-uusapan nga po natin ang kaharian ng Panginoong Hesukristo, the kingdom of Jesus Christ at present. No, sa kasalukuyan. Of course, meron siyang kaharian sa langit, meron siyang kaharian sa lupa, at ang kanyang kaharian sa lupa ay hindi nakatali sa isang lugar o hindi sa specific na location, at hindi po ito isang pinagsama-sama lang na grupo ng mga tao. Ang paghahari po ng Panginoong Hesus po sa lupa ay binubuo ng mga tao na tumanggap sa Kanya bilang kanilang Panginoon. So ang paghahari ng Panginoong Hesus ngayon sa lupa ay nasa iba't ibang lugar. Mayroon dito, siyempre, kasama ka doon, pero mayroon din po sa ibang lugar. Yun po ay ang earthly kingdom of Jesus Christ at present. Pero gusto ko pong maintindihan natin na mayroon din pong future earthly kingdom. Pag-isabi po ng malakas, future. Come on, pag-isabi ng malakas, future. Pag sinabi pong future, of course, paano nating nalaman po ito? Because of the word prophecy. Ang salita po na binasa natin ngayon ay mga prophecy. Anong ibig pong sabihin yan? Hindi pa nangyayari, pero itinakda ng Panginoon, sinabi na ng Panginoon, at ito po ay paparating na, malapit ng mangyari. Ngayon, gusto ko pong pag-usapan kasi natin the future kingdom. Napag-usapan natin kasi dati present kingdom, ngayon po future kingdom of Jesus Christ. Unahin lang po muna natin yung salitang future. Pakisabi ulit na malakas, future. Of course, pag sinabing future, yun nga, yan po ay mangyayari pa lang. Ngayon, mahalagang maintindihan nga po natin itong nakalagay sa screen na ang tawag po ay biblical prophecy. Pakisabi na malakas, biblical prophecy. Meron pong iba-ibang prophecy kasi, di ba? Ano po ba yung iba-ibang prophecy? No, pwedeng may mga nagpa-prophesy kung sino ang mapapangasawa mo. Di ba? May mga ganyan. May mga nagpa-prophesy kung ano ang mangyayari sa eleksyon. Ganyan. No? Pero alam po ninyo, ang biblical prophecy po ay hindi lamang po basta-basta hula, ito po ay ipinahayag ng Panginoon na kanyang tiyak na papangyarihin. Ito po ay mga katotohanan ng Panginoon. Ngayon, para po maintindihan natin mabuti at ma-appreciate natin, itong pinag-uusapan nga natin, importante muna maniwala tayo at maintindihan natin na talagang si Lord nagbibigay ng prophecies. Ibig sabihin, ang Panginoon nangungusap at nagsasabi ng mangyayari sa hinaharap. Ngayon, maaaring iniisip natin, totoo ba yan? No? True ba yan? Well, kaya nga po importanteng i-check natin ano na ba ang nangyari sa mga nakaraang mga prophecy na sinabi ng Biblia. Kasi po, ang Bible mula pa Old Testament hanggang New Testament, ang dami ng binanggit na mga prophecies. Ang dami ng sinabi na mga mangyayari. At marami sa mga prophecy noon ay history na ngayon. Anong ibig sabihin? Marami sa mga sinabi noon ay nangyari na actually at napatunayan na ng kasaysayan na totoo ang sinabing yon. At mayroong mga sinabi rin noon na ngayon inaantay na lang nating mangyari o kaya yung iba ay kasalukuyang nangyayari. Maliwanag po ba?
Okay, gusto ko po kayong bigyan ng example. Halimbawa, isa sa paborito ko ay ang Daniel 8 verse 8. Tingnan niyo po ang Daniel 8 verse 8. Ito ay isang prophecy. Ito ay sinulat ni Daniel kailan nung siya po ay nasa kaharian ng Babylonia. Sa kasaysayan ng mundo, sa history, kahit basahin natin ito, mayroong panahon na ang pinakamalakas na bansa ay ang Babylonia. Ngayon nga, Iraq yan. No? Tapos, umalaking bahagi, Iraq. Tapos dumating yung panahon na ang Babylonia tinalo ng Persia. Di ba? Tapos po ng Persia, yung Greece naman. Tapos yung Roman Empire. Okay, so imagine ninyo, itong si Daniel nabubuhay nung panahon pa lang ng Babylonia. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari pero nasulat na. Bakit? Kasi sinabi ng Panginoon. At ano ang nasulat? Tingnan nyo po, pakibasa ng malakas. Then the goat. Yan ang totoong goat. No? So sabi niya, the goat became exceedingly great. But when he was strong, the great horn was broken. And instead of it, here came up 4 conspicuous horns toward the 4 winds of heaven. So sabi niya, may nakita akong hayop, inilalarawan kasi yung mga bansa na parang mga hayop. May nakita akong kambing, sabi niya na mayroong nag-iisang sungay at naging napakamakapangyarihan ng kambing na ito, naging napakapangyarihan din ng kanyang sungay. Kaya lang, bigla na lang naputol yung sungay na yon at mula doon sa pinanggalingan ng naputol na sungay, mayroong tumubo na 4 pa na sungay. Ano ang ibig sabihin nito? Tingnan nyo po, actually niliwanag din po dyan sa verse 20 at verse 21. Basahin po natin, verse 20 and verse 21. And the goat is the king of Greece. Come on, sino kaya ang haring yan? And the great horn between his eyes is the first king. Tapos, as for the horn that was broken, in place of which 4 others arose, 4 kingdoms shall arise from his nation, but not with his power. Ano ang sinasabi ng history? Take note sinabi ito ni Daniel, matagal pa bago nangyari, daang taon pa ang lumipas sa pagitan ng Babylonia at ng Greece. Tingin ko, hindi bababa ng 200 years, mga 300 years na pagitan. Pero ano ang sinasabi ni Daniel? Sabi niya, ito ay ang kaharian ng Greece. At sino yung horn na yon? Ang tinutukoy po niya ay si Alexander the Great na naputol ng wala sa panahon. Bakit? Sa kabila ng kanyang pananakop at matinding pagtatagumpay na sakop na niya, napakalaking bahagi ng mundo, bigla na lang namatay si Alexander the Great sa edad lang na 30. At mula po doon, dahil sa kanyang kamatayan, alam niyo po kung ano ang nangyari? Yung kanyang kaharian, pinaghatian ng kanyang 4 na general. Hello mga kapatid, di ba? Ang tindi, no? Paano nalaman yon ni Daniel? Simple lang, sinabi na kasi ng Panginoon sa kanya. At yun exactly ang nangyari sa mga nakaraang mga panahon. At yung iba po ay kasalukuyang nangyayari, yung iba mangyayari pa lang. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po. Actually po, interestingly, pagbabasahin niyo po ang Bible, oo nga, no? Ang dami ng mga nangyayari talaga, na mga nasulat talaga. Alam niyo po ba pala, by the way, kaya po ang mga Israelita ngayon, yung mga Israelita na andun ngayon, siyempre sa Israel, alam niyo po ba kung bakit napaka-stricto po nila? At ayaw na po nilang sumamba sa kung sino-sinong mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba, to the point na nung panahon ni Jesus, ay talagang napaka-stricto po nila sa talaga, kaya nga po pinahako pa nila ang Panginoong Hesus sa krus kasi nga po dahil nga po sa napatunayan nila na mayroon lang talagang nag-iisang Diyos at akala nila si Jesus peking Diyos. Okay? Kasi napatunayan na talaga nila dahil sa yung mga sinulat ng mga propeta, totoong nangyari lahat sa kanila. Actually, yung Israel mismo ay isang matinding katibayan na ang mga hula sa Biblia ay talagang nagaganap. Maliwanag po mga kapatid? Come on, maliwanag po ba? Palakpakan naman natin si Lord sa kanyang mga salita dyan. No? Amen? So that's it. Yun po ang future. At ang future po ay, ito nga po, yung ina-expect po natin, mayroon pong future kingdom. Pakisabi ng malakas, future kingdom. At ano po yung future kingdom? Sabi po doon sa verse na binasa natin uli, sa Revelation 11 verse 15, the kingdom of the world has become the kingdom of the Lord and His Christ. And He shall reign
forever and ever. Dalawang bagay po tungkol po sa kahariang ito. The future kingdom of Jesus Christ is number one, boundless. Pakisabi ng malakas, boundless. Pag sinabing boundless, walang boundary. No, ibig pong sabihin ay balang araw lahat ay masasakupan ng ating Panginoon. Pakipakita nga yung isang picture dyan. No? Ito po yan. Tingnan lang po. Sa mga hindi nakakaalam, ang tawag po dyan ay mapa. No? So, ayan, nakita nyo, andyan yung GTC. No? Saan ba yung Saan ba yung GTC dyan? So, okay, ito, makikita nyo na ito nga kasi yung tawag natin dito political map. No? Ibig sabihin, ito yung mga sari-saring mga bansa, sari-saring mga kaharian, sari-saring mga syudad, no? At kung ano-ano pa na mga details na makikita natin. Kasi sa totoo lang, yun talaga ngayon. No? Mayroong kani-kanyang mga boundary. Alam nyo ba, nakakatuwa yung, of course, ang Pilipinas, hindi tayo sanay sa idea ng mayroong boundary lang, tama? Kasi napapaligiran tayo ng tubig. Alam nyo ba, sa ibang bansa, guhit lang. Di ba yung pwede kang umapak sa magkaibang bansa, no? Dahil lang sa kanilang ang boundary minsan ay mga lupa lang mismo, no? So, iyon nga, ang reality ito po mayroong kani-kanyang boundary ang buong mundo. Ngayon, ito po ang katotohanan din po diyan. Ang mundong ito na kasalukuyan na kinaroroonan po natin ay iba-iba ang kalagayan diyan. Tama? Hello, tama ba? Mayroong mga lugar diyan na of course kung pupunta ka, nanganganib ang iyong buhay dahil mayroong giyera. Di ba? Mayroong lugar na puno ng kahirapan. Mayroong mga lugar na mataas ang krimen. Mayroong mga lugar din naman na mababa ang krimen. Mayroong mga lugar na talagang pinagbabawal ang Kristyanismo at ikamamatay mo ang pagkakristyano. Mayroon din mga lugar na hindi. Ibig sabihin, iba-iba ang kalagayan sa mundo. Yun ang realidad niyan. Pero, pakipakita nga yung next picture, sa paningin ng Panginoon at balang araw, ito talaga ang mangyayari, ang lahat ay masasakop ng Panginoong Hesukristo at ang lahat po ng ito wala ng boundary sapagkat lahat ay ang Panginoong Hesus na ang maghahari. Kaya nga ang sabi, siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi ng Biblia, lahat ng tuhod luluhod, lahat ng labi magsasabi na si Jesus ay Panginoon. At hindi lamang po yan isang bagay na pinag-uusapan po natin, kundi isang katotohanan na itinakda ng ating Panginoon. Amen? Hello, amen po. No? Alam niyo po, mayroong mga lugar sa iba't ibang panig ng mundo na mataas ang crime rate, mataas ang krimen. Mayroong mga lugar mababa ang krimen, pero pag si Lord na ang naghari, wala nang krimen. Amen? May mga lugar na, may mga sa Africa, maraming buhaya, no? O minsan din sa politika, marami ring buhaya, no? Pero pag si Lord ng hari, vegetarian na ang buhaya, ano? So, yun ang reality, ano po? Pag si Lord ang nanghari, ibang-iba raw po ang magiging kwento. Kung may mga lugar ng kahirapan, pagdating niya, wala ng kahirapan. No? Pag may mga lugar ngayon, ang daming mga kalokohan, at kailangan mong mag-ingat lagi, hindi ka natatakot ka lagi, pero iba pag ang Panginoon na raw po ang naghari sa buong sanlibutan. Amen? Ngayon, mga kapatid, ito pong bagay na to na pinag-uusapan natin, isang isipin, parang too good to be true. No? Kapag hindi tayo lubos na naniniwala sa Biblia, para sa atin yan ay too good to be true. Ewan ko sa inyo, pero ako po, I am very convinced sapagkat alam ko po ng maraming beses na ang salita po ng Panginoon ay nagsasabi ng katotohanan at ito ay isang bagay na talagang po pwede nating pagtiwalaan. So ito po ay mga bagay na nag-aantay lang ng kanyang katuparan. Amen? So ang paghahari po ng Panginoon ay boundless. Pakisabi ng malakas, boundless. Ibig sabihin nun, sa panahon ng Panginoon, wala nang republika, wala nang komunista, wala nang monarkiya, wala nang oligarkiya. No, lahat po ng yan ay kanyang pinamamahalaan na. Amen? Wala nang tinatawag na Christian nation na hindi naman, Christian nation lang sa pangalan. Wala nang Buddhist nation, wala nang Muslim country, wala nang communist country, wala nang mga ganon-ganon. Bakit? Balang araw daw po ang buong mundo ay paghaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kailan po yun? Tingnan nyo po ang Revelation 22 verse 12 to 13. Revelation 22 verse 12 to 13.
Sabi po ni Lord, "Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end." Sabi ni Lord, paparating na ako, ito na ako. No? "Where na you? Dito na me." Sabi ni Lord, no? "Andito na ako, paparating na ako." Tapos ano raw mangyayari? No, sabi niya, "Dala ko ang aking gantimpala." Nadala niya ang gantimpala, sino? Sa mga tao po na kumikilala sa Kanya. Amen? Ito pa po, tingnan niyo pa po ito Verse, yun pong Revelation 11 verse 18. Revelation 11 verse 18. Kasi po, yung binasa natin kanina, verse 15. Di ba po, yung He will reign forever and ever. So dito sa verse 18, binanggit po kung ano ang mangyayari sa paghahari ng Panginoon. Verse 18, sabay-sabay po tayo. "Galit na galit ang mga bansang di kumikilala sa iyo." Oo nga naman, no? Kasi nga darating si Lord at siya na nga ang mag-ahari sa lahat. Galit na galit ang mga bansang di kumikilala sa iyo dahil dumating na ang panahon ng iyong puot, ang paghatol sa mga patay. No, dumating na ang panahon ng iyong puot. Sabi po nung iba ay, bakit ganun? Kung totoong may Diyos, bakit pinapabayaan niya ang kasamaan? Ang daming mga kasamaan sa mundo. Hindi po pinapabayaan ng Panginoon. Meron lang po talagang takdang panahon. At ito na nga po, sabi niya, dumating na ang panahon ng iyong puot, ang paghatol sa mga patay, at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo. At sa iyong mga hinirang, sa lahat ng may takot sa iyo, dakila man o hamak, panahon na upang wasakin mo ang mga nagwawasak sa daigdig. So, ano raw po ang gagawin ng Panginoon pagdating po niya? Sabi po dyan ay panahon ng kanyang paghatol. Pagkasabi nga po ng malakas, judgment. Pag sinabi pong judgment, dalawa po ibig sabihin yan. Pwede pong judgment na pagpaparusa o judgment na paggagantimpala. Di ba po? So, judgment na pagpaparusa o kaya paggagantimpala. Sino raw po ang gagantimpalaan ng Panginoon? Yun daw pong mga tao na talaga pong yung binanggit po sa kanyang mga propeta, mga hinirang at lahat ng may takot sa iyo, dakila man o hamak, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, sabi ng Panginoon, wala pong sisinuhin, basta po lahat daw po tayo ay tatanggap ng gantimpala sa Panginoon. Basta ikaw ay mayroong takot sa Kanya, kumikilala ka sa Kanya. Maliwanag po? Okay, pero sabi rin po ay, ito, panahon na upang wasakin mo ang nagwawasak sa daigdig. Anong ibig sabihin nun? Ito rin po yung panahon na hahatulan ng Panginoon ang lahat ng nagiging dahilan ng pagkawasak ng daigdig. At ano po bang pumawasak sa daigdig? Kasalanan. So lahat po ng mga nabubuhay sa kasalanan nagiging dahilan ng pagkakasala din ng iba, sabi po, lahat ng po yan ay wawasakin din ng Panginoon. Okay? So ito po ang mangyayari sa kanyang boundless kingdom. Pakisabi po ng malakas, boundless kingdom. Ngayon, yun pong boundless kingdom, kailan yan, Pastor? Kailan? Well, ito po yung tinatawag na millennial kingdom. No? Millennial kingdom. Pakitignan nga po yung katabi, kumukhang millennials. Kumukhang Alpha and Omega. The beginning and the end. No? Alpha generation ba yan? O Gen Z ba yan? No? Okay. Ano ba ang ibig sabihin ng millennial? Ginagamit natin ang salitang millennial sa isang generation. Pero ano ba ang ibig sabihin pag sa Bible? No? Millennial kingdom, ganito po yan. Revelation 20 verse 6. Revelation 20 verse 6, ano sabi? Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such, the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him for 1,000 years. Ano raw? 1,000 years. Kaya nga millennium, ibig sabihin yun nga, 2,000, di ba? 3,000. Ibig sabihin nga po noon ay libo. Okay? So, pag sinabing millennial, ibig pong sabihin 1,000 years. Pakisabi ng malakas, millennial. So, ang sinasabi po natin na future kingdom, future earthly kingdom.
Okay? Kaya ko po sinasabing future earthly kingdom kasi po sa prophecy ng Bible, mayroon pa pong tinatawag na new heaven and new earth. Iba pa po yun. Ano? Ang future earthly kingdom, ipapatikim ng Panginoon sa buong mundo, sa lahat ng tao, ang kaibahan at ang kasarapan ng buhay na siya ang naghahari sa lahat sa loob ng 1,000 years pagkatapos ng kanyang second coming. Maliwanag? Hello, maliwanag po ba? Again, ito po ay maliwanag na sinasabi ng Biblia at yung mga katuparan po nito, yung mga sign na papalapit na po ito ay unti-unti nang nangyayari. Ano? Pati yung pagdating ng Antichrist. Ayan, unti-unti nang nakikita po natin yung mga signs. Sabi nga po yung mga, of course, yung mga dumarating yung panahon na hindi na tayo kinakailangan gumamit ng pera. Ayan, mga papalapit na po ang sign. Kasi kung walang tatak, hindi makapamimili. Ayan, sabi po nila, andyan na yung mga microchip. Ano? So, po ng ito, kung hindi po natin papansinin, ay mayroon tayo nakakaligtaan kasi nga po ito pala ay mga nagpapakita ng katuparan ng mga sinabi ng Panginoon. Okay? So pakisabi ng malakas, boundless. The kingdom of the Lord is boundless. Number 2, it is endless. Pakisabi ng malakas, endless. Okay, bakit? Sabi ulit doon sa Revelation 11 verse 15, and He shall reign forever and ever. Pakisabi ng malakas, forever. Okay, ano raw po? Si Lord daw po maghahari, walang boundary, lahat na kanyang nasasakupan, at hindi lamang po siya walang boundary, wala rin pong katapusan ang kanyang paghahari. Anong ibig sabihin po nun? Pang walang hanggan na. Mula sa kanyang pagdating hanggang sa new heaven and new earth, tuloy-tuloy na ang paghahari ng ating Panginoon. No? At yun nga po, ito po ay hindi matatapos. Sa totoo lang, ang dami naman na pong naging mga hari-hari. At ang dami na rin naghangad ng mga hari na maging forever ang kanilang paghahari, pero lahat po nung yun namatay. Alam niyo po ba, sa kasaysayan, nabanggit ko si Alexander the Great kanina, isa siya sa naghangad na hindi siya mamamatay. Dahil nga po sa sobrang tagumpay niya, sobrang lawak ng kanya nasasakupan, gusto niyang wag siyang mamatay. Pero 30 years old, namatay siya. Merong isang hari ng China, emperador ng China, ang tawag sa kanya yung pinanggalingan ng Qin Dynasty. Alam niyo po ba na yung si Emperor Qin, yun ang ginawa niyang misyon sa buhay. Naghanap ng paraan kung paano siya magiging immortal. Actually, namatay nga siya sa kabiyahe habang naghahanap ng paraan kung paano siyang hindi mamamatay. Ang dami pong mga ganon. Pero tingnan niyo po, namatay din po sila lahat. At meron pa hong iba na mga ganyan. Yung iba naman po ay maaring hindi naman naghangad na maging immortal, kagaya ng King of Pop. Sino ang King of Pop? Of course, si Michael Jackson. Pero ang hinangad niya, mabuhay siya ng 150 years. Alam niyo ba yon? Hinangad niyang mabuhay siya ng 150 years. Ngayon, yung 150 years na yon, para siguraduhin niya mangyayari, siyempre, sobrang yaman, di ba po? Meron na siyang mga team of doctors, pinakamagagaling na mga experts sa iba-ibang concern sa kalusugan para po sisiguraduhin na siya po ay kung magkasakit, mayroon agad talagang solusyon. Pero hindi lamang po yun. Meron din siyang mga kinontrata na at bayad na ng mga tao na donor ng kung anuman nakakailanganin niyang pyesa ng katawan. Okay, so halimbawa, masira ang kanyang liver, meron nang nakahandang liver donor. Ang alam ko, yung kahit puso, pag humina ang kanyang puso, mayroon na nakatakda na heart donor. No, para pag si Michael Jackson kinakailangan ng heart transplant, mayroong magbibigay sa kanya ng heart. Siguro pati mata. Hindi ko alam kung kuko, kung mayroon din siyang donor. No, basta sisiguraduhin na hindi siya mamamatay agad. So mayroon na siyang nakahandang mga ganon. Pero you know what? Alam niyo ba kung kailan po namatay si Michael Jackson? Alam niyo kung anong edad? 50 lang. 150 ang target, namatay siya sa edad na 50. Hulaan niyo kung sino ang natuwa nung mamatay siya na maaga. Yung donor. Ay, salamat, naligtas ang aking puso. Naligtas ang aking atay at balun-balunan. Di ba sabi po nila? Hindi nga, di ba? Pero
Bakit? Bakit nga po ganon? Ang tao, gusto po niya na manatili, lalo na kung namamayagpag siya, lalo na kung ang maganda yan nangyayari sa kanyang buhay. Pero lahat po ng yan ay pansamantala lang. Right? Kahit po si the King of Rock. Sinong King of Rock? O, di ba? Si Elvis, alam din po natin, maaga rin po siyang namatay. Hindi talaga nagtatagal kahit anong paghaharian o paghahari-harian, hindi nagtatagal ang tao. Kahit yung mga nagre-reinahan dyan, di ba, sino ba, halimbawa, kahit sa telenovela sa Pilipinas, di ba, nung mga panahon ng nanay ko, ang kwento nila panahon ng lola ko pala, ang kwento sa akin ay, ang sikat daw noon ay sina Janice de Belen, no? Panahon ng lola ko yan, no? Panahon ng nanay ko ay sina raw yan sina Christine Hermosa, ganyan. Panahon ng tita ko, si Angel Locsin yata, no? Panahon ng ate ko, ang kwento lang narinig ko lang si Marian Rivera, ganyan, no? Inabot ko kasi Katniel, no? Hello, goodbye again, no? Pero, di ba, bakit gano'n yung mga tao, sisikat, tapos mawawala? Well, alam po ninyo, yun po ang realidad. Ang tao, pansamantala lang talaga. Right? Kahit ano pa ang sabihin, maipagmamalaki po natin, lahat po ng yan ay pansamantala. Si Jesus lang po ang mananatili magpakailanman. Amen? Tinan yung katabi, pakitanong, sang ka pa, bebe? No? Kay Lord ka na. Di ba? I mean, magkakaroon ka rin lang ng susundan, pagbibigyan ng buhay mo, paglalaanan ng buhay mo, walang iba kundi ang Panginoon, because only Jesus is endless. Amen? Siya ang naghahari magpakailanman. At ano raw po ang mangyayari pag naghahari si Lord? Sabi po ng binasa po natin, we shall reign with Him. We shall reign with Jesus. Tingnan niyo po ang 2 Timothy 2:11-12. 2 Timothy 2:11-12. Sabi po, pakibasa ng malakas, the saying is trustworthy. For if we have died with Him, we will also live with Him. Naku, wag po tayong papayag na mamamatay tayo na walang Kristo sa puso, ha? No? Kasi kung mamamatay tayo, kasama natin si Lord, tsak din po yon sa kabilang buhay, kasama natin siya. Di ba? Alangan namang nabubuhay ka sa mundo, wala kang Jesus sa buhay, tapos pagdating sa kabilang buhay, gusto mo, may Jesus ka doon. No? Ano ka? Di ba? Hindi pwede. Kasi ang buhay sa lupa, continuation lang ng buhay sa kabila. So kung may Jesus ka dito, tuloy-tuloy din na may kasama natin si Jesus hanggang sa kabila. Maliwanag? Hello, maliwanag po? Okay, sabi niya, if we have died with Him, we will also live with Him. If we endure, ano raw? We will also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. O, tingnan niyo po muna. Gusto kong mag-concentrate muna kayo doon sa salitang, we will reign with Jesus. Ibig sabihin po noon, yan po ay isang bagay na sigurado. Pakisabi ng malakas, sigurado. Tingnan niyo po ngayon, ito po, mag-e-eleksyon na naman po tayo. Di ba? Alam niyo po ba na, halimbawa, tatakbo ka lang na city councilor, ay kinakailangan mong mag-contribute sa partido para ka masama doon sa kanilang listahan ng kanilang kandidato at kinakailangan mong mag-contribute ng mga 10 million na ngayon. Ibig sabihin, para lang ako makatakbong kandidato at makasama sa partidong ito, ang contribution ko ay mga 10 million pesos. Bakit? Para yun sa Google ng partido. Gagamitin niyo sa panahon ng eleksyon. Pero iba pa yung personal na gastos. Iba pa yung pagpapaprint mo, yung mga pambigay mo sa mga lalapit sa iyo, iba pa. So nagbigay ka sa partido ng 10 million, sabihin ng 10 million, tapos gagastos ka ng let's say another 10 million para sa personal mong kampanya. Natural, malamang malit pa nga yun di ba? Pero imagine mo na lang, 20 million ginastos para saan? Para makaupo sa loob ng 3 taon. O imagine, ang mga tao para makaupo, makapwesto sa loob lang ng ilang panahon, maigsing panahon, ilang taon, handang gumastos, handang mag-invest ng katakot-takot. Di ba? Handang makipag-away, handang ma-isyuhan, di ba? Handa sila na kung ano man yung kanilang mga pagdaanan. Bakit? Kasi para makaupo sa loob ng 3 taon.
Yung iba para makaupo sa loob ng 6 na taon. Di ba ba? Pero pinagdadaanan nila lahat ng ito. Bakit? Kasi nga po yun ang kanilang political investment. Kung may political investment, how about eternal investment? Come on, sabi ni Lord, yung ang tumatakbo, nagmuhunan ng 10 million, di pa nga siguradong mananalo yon. Di ba? Pero ikaw, na ang buhay mo binigay mo sa Panginoon, ang buhay mo pinagamit mo sa Kanya, sigurado ka raw, you will reign with Christ. Amen? So kung mag-i-invest ka, saan mo mas best i-invest yung buhay mo? Saan mo mas dapat gamitin ang buhay mo? Gamitin daw natin sa pagsunod at sa paglilingkod sa Panginoon. Doon tsak walang katalo-talo. Amen? Hindi masasayang lahat ng mga bagay na ginawa natin para sa Panginoon. Maliwanag ba? Hello, maliwanag? Pambira, ganun pala yun, no? O, tingnan nyo, di ba? Kahit yung mga politiko na nagpagpanahon ng eleksyon, di ba? Siyempre, di ko naman nila lahat, pero di ba, may mga nagpapakabait pag panahon ng eleksyon. Yung hindi naman nagkaano ng traffic kapag walang eleksyon. Pag may eleksyon, nag-aano ng traffic. Di ba? Nagpapakabait kasi nga may eleksyon. Kapatid, ikaw magpakabait ka, hindi dahil sa may eleksyon, kundi dahil sa may eternity. Amen? Pambira, kung sila nagagawa nga nila ito, edi lalo na ikaw, kasi ikaw siguradong sigurado ka na. Sigurado tayo sa forever. Pagkitigin ng katabi, pakisabihan, may forever, bebe. Dapat po pinaglalaanan talaga natin ng ating buhay. Binibigay natin ang ating buhay sa pangwalang hanggan. Amen? Kaya nga naglilingkod tayo. Kaya nga tayo sumusunod sa Panginoon. Kaya huwag kang titingin lang sa panandalian na mga bagay. Sige, pwede kang lumayo sa Diyos, mapagbigyan mo lang katawan mo, mapagbigyan mo lang yung hilig mo. Pero, teka, does it worth it? No? Is it worth it? No? Tama ba? Kaya alam nyo po, mahalaga po maintindihan natin, mayroon kasing forever. Unless na ang mga Kristiyano, maintindihan nila ang pangwalang hanggan, hindi po talaga tayo lubos na magiging seryoso sa pagsunod natin sa Panginoon. Kasi hindi natin naiintindihan na hindi lang hanggang dito ang buhay. Ang buhay po ay pansamantala lang talaga. Pero mayroon po talagang hinaharap na pangmatagalan. Amen? At doon wala kang talo sa pagsunod mo kay Lord. Maliwanag po ba? So balikan natin yung verse. Sabi niya, if we endure with Him, we will also reign with Him. If we endure, we will also reign with Him. Pakisabi ng malakas, endure. Ibig sabihin, sa habang nabubuhay tayo rito sa lupa, bago tayo makarating sa eternity, kailangan mo nang mag-endure. Anong ibig sabihin ng endure? Nagpapakatatag, nagtitiis, diba? Nagpapatuloy kahit ano ang mangyari. Eternity calls for endurance. Eternity calls for endurance. Sabi ng Panginoon, ito yung pangwalang hanggan mo. Pero habang nasa lupa ka, kinakailangan mo munang matutong mag-endure. Pakisabi ng malakas, endure. Gusto kasi natin sa buhay, puro enjoy lang. Di ba? Naging Christian ako, na-born again ko. Gusto ko enjoy lang. No? Ayoko nang endure na yan. No? Hindi po pwedeng ganon. Kasi, kaya maging Christian ka o hindi, talagang may pagsubok, talagang may mga pangit na nangyayari sa buhay. Tama? Tama? Tapos ikaw, gusto mo dahil naging Christian ka, wala ka nang maranasan na pangit. Di ba? Gusto mo lahat, maganda lahat, takbo ng buhay. Hindi po. Sabi ng Panginoon, kailangan nating matutunan na mag-endure. Pakisabi ulit ng malakas, endure. If we endure with Him, we will also reign with Him. Tingnan nyo ang Revelation 2, verse 26. Revelation 2, verse 26. Last verse na po natin ito. Sabi po niya, the one who conquers and who keeps my works. Until when? Come on, until when? Until the end. Ano raw po? To him I will give authority over the nations. Sa millennial kingdom po uli, sabi ng Panginoon, you will reign with me. Anong ibig sabihin ng reigning with Christ? Yun nga po, sabi niya, I will give authority over the nations. Bibigyan ko siya ng kapangyarihan sa lahat sa mga bansa. Amen? Kasi nga po siya, Jesus ang hari at ikaw yung kasama mo siya at ikaw mag-ahari na kasama niya. Pero, sabi ng Panginoon, ano ang dapat natin gawin? He who keeps my works.
Come on. He who keeps my works until the end. Until the end. Amen. Okay, pakitignan yung katabi, no? Panghabang buhay to, bebe, no? Panghabang buhay to. Tingnan niyo pong mabuti, Tingnan niyo mabuti. Kasi kailangan nating maintindihan na mayroong eternity. Pakisabi muna na malakas, eternity. Pag sinabing eternity, ano ba yan? 10,000? 100,000 na taon? Hindi, it's eternal. Walang katapusan. Hindi ba nakakainip yun, Pastor? No, kasi po yun daw po yung buhay na napakasarap, napakasaya. Di ba? Kaya lang naman tayo, minsan parang na gustong magbago yung sitwasyon kasi nga po may mga pangit na nangyayari sa buhay. Di ba? Pero pag purong maganda, of course gusto natin na forever yun. Tama? At yun nga nangyari, forever. Napakahabang panahon. Tapos ito, no? So isipin nyo, ganun ang eternity. At ang reality, habang tayo nasa lupa, nabubuhay tayo rito, nasabi po ayon sa mga experts, ayon sa mga observation, ang life expectancy ngayon ay nasa 80. Okay? Ang karaniwang itatagal ng buhay ng tao sa mundo ay 80. Okay? O hindi ko naman sinabing pag 79 ka na ngayon, mag-make up ka na, no? At bumili ka na ng barong, no? Hindi ko naman sinabing ganon. Pero, kasi pwede naman talagang di ba? Umaabot ng 90 nga yung iba, umaabot ng 100, di ba? So pwede pa namang humaba ang buhay. Pero ang point ko, sige, isipin na lang muna natin, 80 years. 80 years compared sa eternity. Come on, are you following? 80 compared sa eternity. Minsan, habang ikaw na sa lupa, of course, ang daming mga pwedeng maging dahilan para baliwalain mo ang Diyos. Ang daming pwedeng maging dahilan para isantabi mo ang Diyos. Ang daming maging dahilan para talikuran mo o kaya sukuan mo ang paglilingkod at ang pagsunod sa Panginoon sa loob ng 80 years. Ngayon, ang tanong, paano yung eternity na sobrang haba na thousands and thousands of years? Come on, mga kapatid. Samantalang, pwede naman pala na yung ginawa mo sa lupa, aanihin mo pa hanggang pang walang hanggan. Right? So tingnan mo ikaw, nung estudyante ka pa, ang sipag mo para kay Lord, di ba? On fire ka sa Panginoon, tapos nagkatrabaho, nagkaasawa, nagkaanak, ayan, nanlamig na, nawala na out of focus. Hey, teka muna, no? Hey, paano naman yung eternity? Yung sana tatanggapin mong gantimpala sa Panginoon kasi sabi niya, He who keeps my works until the end, to him I will give authority over the nations. Di ba? Sa mundo, habang andito po tayo, of course, may mga tukso. Diba? May mga mangyayari na po pwedeng makapigil sa atin, makapagpalamig sa atin, makapangpahina sa atin, pero kung naiintindihan natin ang eternity, kung maliwanag ang pagtingin natin sa pangwalang hanggan, hindi po tayo bibigay. Right? Kasi naiintindihan natin na ang pagsunod at ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Amen? Hello, amen po ba? So ang sino man po na naniniwala talaga sa eternity ay kailangan matutunan po niya yung endurance. Eternity calls for endurance. So sabi niya, keep my work. Pakitingnan po katabi, come on, pakisabihan, keep God's work. Sabihin mo na keep the faith. No? Amen? Magpatuloy. Bakit? Kasi nga po, sabi po niya, I will give authority over the nations. Tumayo na po tayong lahat. Sige po, tayong lahat. Ano yung kingdom ni Lord? Come on, ano ang kingdom ng Panginoon? Boundless and endless. Okay? Boundless and endless. Sabi, at ang kaharian pong ito, ang kaharian po ng Panginoon, ay sabi ko nga, ito po yung inaabangan natin na mangyayari. Ulitin ko po, hari na ba si Jesus ngayon? Yes. Mayroon tinatawag na heavenly kingdom. Remember? Mayroon na rin po siyang earthly kingdom. Yun pong mga tao na sumasampalataya sa Kanya. Kaya lang kalat-kalat pa ho yan. Hindi pa po yung buong mundo.
Pero iba po talaga pag muling dumating na ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, I don't know kung how are you taking this, pero sabi ko nga, maaring sa itunog ng iba, parang fairy tale, parang myth, di ba? Parang kwento lang, no? Pero let me tell you, ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon maraming beses nang napatunayan. Ang Biblia ay maraming beses na rin po na gustong mawala sa ibabaw ng mundo ng maraming tao. May mga time na pinagbabawal, may mga time na pinagsususunog. Pero kagaya nga po nung narinig natin si Steve Harvey kanina, hanggang ngayon bestseller po ang Bible, buhay na buhay. Ang Bible kasi nga po yan ay salita ng Panginoon. At alam niyo po ba, nitong nakaraang 4 years, nag times 4 ang bentahan pala ng Bible. Bakit? Kasi raw mas maraming mga tao ang naghahanap nga po ng katotohanan ng Panginoon. This October lang, alam nyo ba, tumaas ng 22% ang sales na pa ng Bible. Maliban po sa nag 4 times, tumaas pa ulit ng 22% this October. Ibig sabihin, kasi nga po, ang salita ng Panginoon ay buhay. Ang mga pinag-uusapan natin dito sa church, alam nyo naman po yun, laging tungkol sa salita ng Panginoon. Minsan, pag narinig natin yung mga, dibawa yung mga mensaheng si Lord ay mahal ka, ang daling paniwalaan. Tama? Tama po ba? Pero how about with words like this, tungkol sa hinaharap? Now, how about words like this na parang too good to be true? Do you also believe? Do you also receive this in your heart? Well, ewan ko sa inyo, basta ako po, kumbinsido, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, it's just a matter of time. Magkikita-kita po tayo sa finals. Amen? Amen? Ang importante, alam natin, mayroon tayong hari. At ang haring ito ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And His kingdom is boundless, His kingdom is endless.